asahan niyo po na si VP Sara mula ngayon ay hindi na papayag na dumihan ng pangalan niya at pangalan ng kanyang pamilya. Ready na po siyang laban sa mga kalaban niya at kalaban ng Pilipino. Hello po. Again and again, again. Kumusta po kayo? Pasensya na po kayo. Ngayon na lang ulit po ako nakapag-vlog dahil po napakarami at busy po akong may inasikaso. Ngayon po ang ating uumpisahan ay muling magbabalik tanaw dahil sa mga request na pagbasa po ulit. Ano daw po ulit ang nakikita ko sa pamilya Duterte, lalo na po kay Ma'am VP Sara. O yan. Atin pong tanungin kay Tarot. Again po, tagabasa lang po ako ng Tarot. Kung ano po ang sasabihin, i-interpret ko po. Tarot, ipakita mo sa akin ha. Wala tayong pagtatakpan or wala tayong kakalimutan. Sabihin kung ano ang nilalaman at ibig ipahiwatig mo sa pangalang Sara Duterte at kung may maisasama pa sa pamilya nito. Okay? Kukuha po ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again po, tagabasa lang po ako. Mga basher, huwag po magagalit. Ito po ay isang kamay na may hawak na espada na kung inyo pong susumahin, ito po ay may mga dahon. Ayan, nakita nyo, ipapaliwanag ko pa. At may corona. Sa ngayon po, maniwala man ho kayo at hindi, buo pa rin po ang pagmamahal ng tao at lalo po siyang minamahal ng mga tao at ng sanlibutan. Kaya po siya may corona, nagsisignifies po ito sa isang babae na may tatag, may tapang, mayroong paglaban, mag-isa. Kahit ang mga nasa paligid niya ay pilit siyang pinababagsak. Bakit po sinabing pinababagsak? Kung makikita niyo po, ang kanyang dahon instead na pataas ay pababa. Ibig sabihin, pinabababa po ang kanyang trono, ang kanyang pagiging matapang. Pero bakit ho nasabi ko sa inyo na still? Ayan na naman ha, baka sabihin nyo makadi-DS ako. Sinasabi ko lang ho ang sinasabi ng Tarot, mananatili siyang matatag kahit sino pa ang magpabagsak sa kanya. Ayan, ang dami yung gusto magpabagsak sa kanya. Ang corona ay nasa dulo ng espada na nagsisignifies po ito na ang kanyang kagalingan at ang kanyang tanging angking pang-amo sa tao ay kahit anong gawain ng kalaban ay hindi matitinag, mananatili siyang nasa corona. Ayan po ang tatag at kung bakit po ang kamay ay parang makikita nyo na parang lalaki kasi po siya po ay being guided ng universe. Ayan. Masakit man nung sabihin para po sa mga nagagalit sa kanya, wala po akong ibig sabihin. Ini-interpret ko lang po ang Tarot. Mananatili po siyang matatag. Mananatili pong matatag si VP Sara. Kahit ano pa po ang ipato at ipukol sa kanya, may isang espada na puputol sa kabaliwan ng sanlibutan na pabagsakin siya. Actually hindi sanlibutan ang nagpapabagsak sa kanya, kaya nakikita nyo po mayroong spleen na mga liwanag. Ang nagpapabagsak po sa kanya ay ang mga taong nasasagabalan ng kanyang salita
at ng kanyang tapang. Pero dito po, mananatili po siyang matatag. At kahit sinong magpabagsak, ay hindi magtatagumpay. VP Sara at Vice President Sara, lalaban pa rin po kayo na kahit pabalik-balik na rin po ang mundo, tatayo at tatayo po kayo. Ngayon po, babalik na rin kayo ng isang na namang kalaban. Isang tao, inyo po itong pakaisipin. Meron na naman po kayong panibagong kakalabanin at haharapin, pero again po, ito ay inyong malalampasan at masasagot. At maaaring itong pagsagot ninyo dito ang magbubukas na naman ng panibagong issue ng kabulastugan na ibinabato sa inyo pero maipapasa at maibabato nyo sa kalaban. Kaya ito po ipanawagan kung sino man po ang mag-iimbestiga sa kanya, sana po ay mapagtuunan nyo ng katotohanan ang bawat salita dahil lalaban po talaga siya at ipapakita niya ang katotohanan. Sa 2, 3. Isang panibagong hamon ito na lalaki, yan kakita nyo lalaki, ang mag-iimbestiga sa kanya. Ito po ay isang bagong parliament, isang bagong tao sa dati ng sangay ng gobyerno na ito ay kukwestiyonin ang all about po kay Sara Duterte o kay even po sa pamilya ng Duterte kahit sa lalaki. Pero ito po'y malalampasan. Malalampasan po nila ito. Hindi ko alam po kung sino ito, pero isang lalaki. Isang lalaki po ang titistigo at magpapatunay ng isang sitwasyon kay Ma'am VP Sara o sa pamilya ng Duterte. At ito'y magiging matibay na sandata nila para sila ay manalo sa panibagong akusasyon na ibibintang or itatanong sa kanila. Ayan po. Isang tao na po nitong taong to, prominente, paniniwalaan ng tao at ito po ay dedicated na tumulong sa pamilya Duterte para ilabas ang katotohanan. Ang layo pa ng eleksyon pero ang daming nagdidiwang. Ang layo pa po ng eleksyon pero ang daming nagdidiwang upang pabalikin ang isang babae na dating kumandidato upang ilaban kay VP Sara. At ito ay kakalabanin pa ng isa pang babae. So, 3 babae po ang talagang magmimithi na kumandidato. Ang layo pa naman 2028 pa yata ang kandidatuhan. Yung isa ay pilit na ibabalik ng mga supporter niya, pero kung ako sa kanya, gagamitin lang po siya. Ito namang isa nasa Pilipinas pero siya mismo ang may gustong kumandidato siya. Siya po ay palaging na-expose. Palagi siyang minsan meron siya kinakaharap ngayon na investigasyon tungkol sa mga kaso na may kinalaman din sa katiwalian. Babae po ito, gusto rin niyang kumandidato bilang isang presidente. At nakikita niyo po ba ito? Etong babae na ito na nakaharap, isa pa ring babae na
nasa mataas na katungkulan ng Senado or kongresista na babae ang gusto ring tumakbo bilang isang presidente. Pero para po sa akin bilang isang tarot reader na may opinyon, napakalayo pa po ng 2028. Pero ako na po ang nagsasabi sa inyo, pakagugulin niyo po ang oras at panahon kasi darating ang time na ang mga tao ay mag-aaklas. Maaring bago dumating ang 2028, may mag-aklas at magiba ang mga prominenteng politician kasi magsasama-sama ang mahihirap. Kung noon may tinarot po ako na sinabi ko na magsasama-sama ang iba't ibang kulay, ngayon hindi po. Tunay na mahihirap ang magsasama-sama po. So ibig sabihin po nito, may ipaglalaban na silang tao at may pabababain na silang tao. Ayan po. May isang magbabalik na talagang haharapin ng ating binibining Vice President Sara Duterte. Ito ay ipaglalaban niya ang bayan dito sa taong ito. Magbabalik siya dahil ihaharap siya sa mga tao. Ito ay isang investigasyon na si Ma'am Binibining Sara Duterte po ay ipaglalaban ang katotohanan laban dito sa taong ito. At ito ay masusukol at ito ay pupuyok at ito ang maglaladlad ng buong katotohanan sa dalawang tao sa pamamagitan ng galit ng sambayanan. Itong taong ito nakakalabanin ni VP Sara na lalaki ay magsasabi ng katotohanan dahil maiipit na talaga po ito. Pero ang magpapatuga po dito ay si binibining Vice President Sara Duterte na maaaring magbuklod kay Ma'am Binibining Sara Duterte na mas mag-ingat dahil lalo siyang pag-iinitan dahil marami siyang alam dito sa taong ito. I don't know pero kinakailangan talaga pong may uwi ang isang matanda na dating presidente. Kailangan po siyang may uwi ng Pilipinas. Kaya kung ako po, nananawagan po ako sa ating gobyerno, pauwiin nyo na po ito ng matiwasay, ng maayos. Huwag nang lagyan pa ng kung anong kaso dahil ito yung magbubuklod sa isang kilusan ng mahihirap na magsama-sama at hindi nyo na mapipigil bago mangyari pa po itong kalungkutan na ito. Ito po ay isang paglisan, pag-aabang ng mga mahal sa buhay na parang spiritual po ito ng isang taong may karamdaman. So maaaring si Tatay Digong po ito. So kailangan kung ako po ang gobyerno para wag nang maging magulo, pakiusap po, pauwiin nyo na po siya. Wala na mga api-apila or ano pa man po. Salamat po. Ako po yung nagsasabi lang po, ayan po kitang-kita nyo. Pati ang langit, pati ang kalikasan, nagagalit na. Marami pa pong darating hanggat hindi napapauwi si Tatay Digong ng maayos. Asahan niyo po na si VP Sara mula ngayon ay hindi na papayag na dumihan ng pangalan niya at pangalan ng kanyang pamilya. Ready na po siyang laban sa mga kalaban niya at kalaban ng Pilipino.
Kung ako si Pangulong Marcos, sasabihin ko itigil niyo muna yung impeachment. Harapin muna natin yung krisis. Hindi ko sinasabing wag maging accountable, hindi. Pero kita mo yung optics, ang tao nagkakagulo, naglalakad sa kalye, hindi maintindihan kung magkano ang bilihin. Tapos nandito ang mga politiko, nag-fishing expedition. Tama ba yun? Matagal ko nang sinabi si Inday Sara ang susunod na presidente. Nakatakda siya maging presidente. The gods of destiny has anointed her to be the next president of the country. And no force on earth in this country will prevent her from accomplishing the anointment by the gods of fortune.